papurihan, Panginoon, because you deserve all the praises, Father God. Salamat po, Panginoon. We are expectant, Father God, na meron kang malaking gagawin sa hapong ito, Panginoon. We worship you. Come on, church. Let's worship Him. Come on, let's clap our hands. Us out from the depths into your freedom. Our chains are gone. No weapon formed shall prevail. Your word is stronger. We overcome. Sing your glory. Your glory resounds to the age. All saints declaring your great renown. Your kingdom forever will stand. We won't be shaken. We will not fear. Yeah, our God is a mighty warrior. You're a consuming fire. In victory you reign. We triumph in your name. Jesus, the great commander. You conquered death forever. In victory you reign. We triumph in your name. Sing your glory. Your glory resounds to the age. All saints declaring your great renown. Your kingdom forever will stand. Oh, we won't be shaken. We will not fear. Yeah. Our God is a mighty warrior. You're a consuming fire. In victory you reign. We triumph in your name. Jesus, the great commander. You conquered death forever. In victory you reign. We triumph in your name. Come on, let's sing this together, church. And we declare your name is power, exalted one, no name is higher. You stand alone, our strong defender. Above you there's no other, above you there's no other. And we declare your name is power, exalted one, no name is higher. You stand alone, a strong defender. Above you, come on, just shout it out. Above you, there's no other. Above you, there's no other. Above you, there's no other. Come on, just sing. Our God is a mighty warrior. You're a consuming. In victory you reign. Jesus, the great commander. You conquered death forever. In victory you reign. Our God is a mighty warrior. You're a consuming fire. In victory you reign. Jesus, the great commander. You conquered death forever. In victory you reign.
What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to this. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. Tonight is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, then I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Sing no fate I dread. No fate I dread. I know I am forgiven. The future sure. The price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon. And He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. Let's declare this. With every breath, I long to follow Jesus. For He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me. Until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the
till my lips shall repeat, yet not I, but true Christ in me. Yet not I, but true Christ in me. Yet not I, but true Christ in me. Ayan, good evening, Questies. Magandang gabi po sa lahat. At sa mga nasa online po, good evening and salamat po ulit for tuning in this Thursday, no, evening na talagang yung iba nagsiset po ng time para makarinig ng salita ng ating Panginoon and especially po para matuto, kumain at higit sa lahat, ah lumago tayo sa pagrelasyon natin sa ating Panginoon. And this evening or this month of May, ramdam na po ba ninyo yung summer? Sobrang init po as in, no? As in kakaibang init. But tonight po, another init naman ang ma-experience natin because our God, the Holy Spirit, no, will consume us sa mensahe na gusto niyang iparinig sa atin this evening, no. So, at alam natin na kailangan natin 'to. Ito yung init na mas gusto natin, no, yung mag-init tayo sa salita ng ating Panginoon at matuto tayo. So, before we proceed, inaanyayahan ko po ang lahat na samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, O Lord God. Father God, we thank you for this evening. Thank you for the opportunity, Panginoon, to open up, Lord God, another talk, Panginoon, for May series, Lord God, about intimacy. Panginoon, we need you, Lord. Open our hearts, our mind, Lord, to really listen sa instruction mo and to be informed, Lord God. And not only that, to be transformed, Panginoon ko. Lord, sapat na po ang salita mo sa aming pagbabago, Panginoon ko. And we need you, Holy Spirit, to speak to us, Lord, clearly in our hearts, Panginoon, sa marinig namin this evening, Lord God. We ask your presence, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan. So, good evening sa lahat. And May message series po natin talks about intimacy with God. Ayan. So, ano nga ba ang intimacy or pakipag-ugnayan? At alamin lang po natin, no, yung intimacy or meaning na intimacy sa pagitan ng tao or human side or kahulugan po ng intimacy, ito ay malalim na closeness o pagiging malapit sa isa't isa. It's either emotionally, mentally, spiritually, or physically. So, ito yung napapaloob sa intimacy. At ito ay may tiwala ka, openness, no, pangunawa, at pagmamahal. At ito, yung pagiging totoo sa isa't isa. Yan. So, mga halimbawa po nito ay sa magkakaibigan na komportable ka magbahagi ng sekreto mo, no? Sa mag-asawa naman, may mga malalalim na pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. While magulang at anak, may bukas na komunikasyon. So, may iba't ibang klase po ng uri ng intimacy. Andiyan yung emotional intimacy, malaya nagbabahagi ng damdamin, no, na-express yung emotions, no, and spiritual intimacy, yung pagkakaisa at pananampalataya or values, yung meeting up each other to talk about God's goodness and to hear the word of God. No. While physical intimacy naman po, ito yung physical na lambing or closeness or sometimes, di ba po, yung nagiging clingy ka, no, yung may physical touch, yung ganyan. So, how about intellectual intimacy? Ito naman po yung malalim na usapan at pangunawa. So, sa madaling salita po, no, ang intimacy ay malalim na koneksyon at pagiging malapit ng puso at isip ng dalawang tao.
Ayan. Well, ano naman ang konsepto ng Biblia, no, sa intimacy with God? Ito, ayan, so alamin natin. Yung intimacy with God or malalim na pakipag-ugnayan sa Diyos ay hindi lang tungkol sa relihiyon or pagsunod sa utos. Ito ay tungkol sa personal, malapit at totoong relasyon sa Diyos, no? Pagkilala natin ang Diyos, no, nagtitiwala tayo, nakikipag-usap tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, no, at namumuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Ayan, sige po. At, ano nga ba ang pakipag-ugnayan sa Diyos, no, or intimacy with God? If last week po, no, natuto tayo sa buhay ni Abraham, no, na kung saan tinatawag na father of faith, no. Isa sa mga tauhan sa Bible na nagkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. At ano nga ba yung naging bunga nito? Yan. So, marami pong tauhan sa Bible ang nagpakita ng malalim at matibay na pakipag-ugnayan sa Diyos na nagpapatunay ng dakilang biyaya at pamumuhay na nakaugat sa pananampalataya. No? Sa pamagitan po ng kanilang hindi matitinag na pagtitiwala at katapatan sa Diyos, naranasan nila ang paggabay, proteksyon at pagpapala na galing mismo sa ating Panginoon. Wow! Sino gusto nito? Ayan. So, comment down po. Gusto ko yan. Ayan. So, gusto po natin lahat ito, no? Nasan po natin yung paggabay, proteksyon, at pagpapala. No? Ito po ang definition ng Bible ng intimacy sa Diyos, no? At ito po ay pagtitiwala at pananampalataya tulad ni Abraham na sumunod siya kahit hindi niya alam ang buong plano ng Diyos, no? And this evening, another character na naman po ang makikilala natin, no? Ang buhay niya ay nagamit at magkakaroon tayo ng kaunawaan at malalaman ang malaking epekto ng kanyang pananampalataya at pakipag-ugnayan sa Diyos, no? At sige po, meron ba kayo idea kung sino? Kung last week si Abraham, ngayon po, comment down kung alam or may idea po kayo kung sino yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan, sige. Eto, hindi na clue, kundi ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang character na si Moses, no? And Moses, no, God used his life to be the deliverer, no? So, dahil po Moses have this intimacy with God that produced deliverance. Wow, no? Ang pagiging malapit sa Diyos ni Moses ay nagbunga ng kaligtasan at pagpapalaya. Wow, no? So, ang main text po natin this evening ay manggagaling po sa Exodus chapter 33 verse 11 to 13. Po. Sige po, basahin natin to sabay-sabay, no? Ang pakipag-usap ni Yahweh kay Moses ay harap-harapan tulad ng pakipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moses ay bumalik sa kampo, ngunit naiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. Sinabi ni Moses kay Yahweh, "Inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo, ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo." Amen. No. Dito po, si Moses ay kilala bilang the deliverer. Di ba po? Ang taong ginamit ng Diyos upang palayain ang Israel mula sa 400 years of slavery lang naman sa Egypt, no? Sobrang tagal, 400 years, no? Pero mga kapatid, mahalagang tanong ito sa atin. Ano nga ba ang meron kay Moses na wala sa iba? Yan. So,
kilalanin natin, si Moses, hindi siya mahusay magsalita. Hindi rin siya handa, hindi niya ginusto ang assignment, pero may isang bagay si Moses. Meron siyang malalim na intimacy or closeness sa Panginoon. Yan. At ngayong gabi, makikilala natin kung paano binago ng intimacy with the Lord ang isang takot na tao, takot na Moses, at ginawa siyang makapangyarihang deliverer ng Diyos. Yan. At ang title po ng ating message for tonight is Moses the Deliverer. No. Meron po tayong mga point na makukuha, no, na ituturo sa atin sa buhay ni Moses. Unang point po, intimacy with God reveals divine purpose. No. Mga kapatid, unang nakilala ni Moses ang Diyos hindi sa palasyo, kundi sa ilang. No. Sabi po sa Exodus chapter 3 verse 4 to 6, nang malapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses. Ano po yon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Ubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Bago binigay ng Diyos ang mission, pinakilala muna niya ang kanyang sarili. Kapatid, calling always flows out of relationship. Hindi agad sinabi ng Diyos, Moses, palayain mo ang Israel. Una, sinabi niya, ako ang Diyos. Nagpakilala po dito ang ating Panginoon. Marami sa atin ang gustong malaman ang plano ng Diyos, pero hindi handang maglaan ng oras sa presensya ng Diyos. Ikaw ba yan? Yung sinasabi natin, gusto kong mapalapit sa Diyos, gusto kong sumunod sa Diyos, gusto kong makilala ang Panginoon, pero hindi naman naglalaan ng oras, no, para lumago sa Panginoon. Kapatid, purpose is revealed in intimacy. Ang layunin ng buhay ay nahayag sa malalim na pakikipagrelasyon at ugnayan sa Diyos. At point number 2, intimacy with God overcomes fear and insecurity. No. Nang tinawag si Moses, ano ang sagot niya? Makikita po natin yan sa Exodus chapter 4 verse 10. Sabi dito ni Moses, Panginoon, hindi po ako mahusay magsalita. In short, he was insecure, he was afraid, he felt unqualified, pero pakinggan natin ang sagot ng Diyos sa Exodus chapter 4 verse 12. Ngayon ay humayo ka, sasamahan kita sa iyong pagsasalita. Church, hindi sinagot ng Diyos ang kahinaan ni Moses ng seminar, hindi coaching, hindi training, kundi presensya ang sagot ng Diyos sa insecurity ni Moses. Kapatid, God does not call the confident. He makes confident those who stay close to Him. Wow! Kung pakiramdam mo mahina ka, kulang ka, hindi ka sapat, you are in the perfect position for God to move. Kapatid ko, intimacy with God overcomes fear and insecurity. Sapat na ang presensya ng Diyos at ang pagsama niya to overcome your insecurity. Pangatlong point is, intimacy with God releases supernatural power. Dahil malapit si Moses sa Panginoon, ginamit siya ng Diyos sa mga himala. No? At ang tungkod na naging ahas, no? Ang tubig na naging dugo, ang Red Sea ay nahati, no?
So, sabi po sa Exodus chapter 7 verse 5, makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. Mga kapatid, pansinin po natin dito, hindi sinabi ng Diyos, malalaman nila na si Moses ay makapangyarihan. Ang sabi po sa verse, malalaman nila na ako si Yahweh. Kapatid, ang intimacy ay hindi para sumikat tayo, kundi para luwalhatiin ang Diyos at makilala siya. Kung gusto mo or gusto nating makita ang power ng Diyos sa ating pamilya, trabaho, simbahan, dapat mauna muna ang prayer life kaysa sa platform. No? Yung masasabi mo, nagawa ito ng Diyos. No? At point number 4, intimacy with God creates friendship with Him. Ayan, ito yung gustong-gusto ko. Ito ay isa sa pinaka-powerful na description ng relasyon ni Moses sa Diyos. Sabi sa Exodus 33 verse 11, ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moses ay harap-harapan tulad ng pakipag-usap sa kaibigan. No? So, hindi lang utos ang narinig ni Moses, narinig niya ang puso ng Diyos. At ano ang hiningi ni Moses? Hindi blessing, hindi success. Sabi po sa Exodus chapter 33 verse 18, kaya't hiniling ni Moses, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Church, this is true maturity. When you want God Himself more than what God can give you. Yung mas gusto mo yung presensya ng Diyos, ang pagsama ng Diyos, kesa yung ibibigay niya sa'yo. No, sarap lang, no? Yung sasabihin mo na, Lord, sapat na nasamahan mo ako dito. Hindi nga po ba, mga kapatid, na pag na-experience natin na nababagabag tayo or anything na challenges na alam mo, no? Yung masaya na may makakasama ka sa panalangin, no? Someone na kahit malayo kayo sa isa't isa, pero alam mo yung presensya ng panalangin, no? Nararamdaman mo. No? Kapatid, hindi lang tayo tinawag para maglingkod lang sa Diyos. Tayo ay tinawag para makipagkaibigan sa Diyos. At sabi po sa John 15:15, hindi ko na kayo tinawag na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinawag ko kayong mga kaibigan. At to the last point, no, intimacy with God empowers intercession and endurance. Moses led a complaining people. Paulit-ulit sila nagrereklamo, paulit-ulit silang paulit-ulit ding nananalangin si Moses para sa kanila, no? Nanindigan si Moses sa panalangin at ang Diyos ay nakinig at pinakinggan si Moses. Kapatid ko, only those who are close to God can stand long for people. Tangi ang mga taong malapit sa Diyos ang kayang manatiling matatag at magtagal sa paglilingkod sa kapwa. No? Pansinin po natin kapag um, yung difference po nung godly friend and ungodly friend. Di ba po, yung ungodly friend natin, parang wala naman silang tiyaga talaga na ipanalangin tayo. Or they cannot stand sa character mo, no? Kung minsan nagtatantrums ka, pero po yung kilala ang Diyos at malapit sa Diyos, no? At nakipagkaibigan sa Diyos, iba po yung pangunawa, iba po yung patience, at iba po yung pagkalinga, 'di ba po? So, dito po makita natin yung difference, no? Na ang tanging mga malalapit sa Diyos or may pagkakilanlan sa Diyos or naniniwala sa Panginoon, no? Or nagpapasakop sa Panginoon, ang kayang manatiling matatag at kayang tumagal sa paglilingkod sa kapwa.
No? Kaya nga po, di ba, sometimes sa paghahayo natin, kahit ilang beses kang ayawan, sin zone, or um, pagka imi-meet up mo na, no, ay sasabihin sa iyo yung maraming mga excuses, pero 'di ba hindi ka na nasasaktan at hindi na agad-agad, ah, yung nagtatampo or parang wala na sa'yo yung mga gano'n. Kasi una, hindi naman ikaw yung tinatanggihan nila. It is the presence of God, no? Yung natututo ka ng magtiis, ito yung gusto ko, yung natututo ka ng magtiis, magpasensya, umunawa, kasi kung normal lang na tao na walang pagkakilala sa Diyos, hindi kayang gawin ang mga ito, no? Si Holy Spirit ang ating helper, ating rescuer, and siya yung tumutulong sa atin, no? At siya yung nagga-guide sa atin, at siya yung nagko-cover sa atin, no? Then call upon the help of the Holy Spirit, no? Kapatid, eto, hindi talento, posisyon o sariling lakas ang tunay na magpapatatag sa isang leader, parent, worker o servant, kundi ang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil ang taong malapit sa Diyos ay may lakas na hindi madaling maubos. Wow! Sinong gusto nito yan? Sinong gusto niyan? Ako, yan, gusto ko yan. Ah, mga kapatid, mula sa buhay ni Moses, natutunan natin ito, no? Sobra, kung mababasa natin yung Exodo po, ang aklat na Exodo, sobra lang pong as in, ah, pasaway talaga, no? Ang mga Israelite during that time, mareklamo, reklamador, ang daming paninisi, pero po, tumayo si Moses, no? At sobra lang pong dinala niya sa panalangin ang mga Israelita na ito. Kapatid ko, kung gusto mong makita ang deliverance or paglaya sa sarili mo, sa pamilya mo, sa ministry na meron ka ngayon, simulan mo sa intimacy with God or closeness with God. Ganito siya nagtiwala at dumepende sa presensya ng ating Panginoon. Sabi po sa Exodus chapter 33 verse 15, hindi kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo kaming paalisin. Kapatid ko, in conclusion, Moses became a deliverer. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil malapit siya sa Diyos. Wow. At ang Diyos na sumama kay Moses noon, siya rin ang Diyos na naghahanap ng mga taong lalapit sa Kanya ngayon. Kapatid, are you willing? Kasi kung willing ka, hindi hahayaan ng Lord na hindi ka magbunga. At ang closeness mo sa Lord ay surely na magbubunga. At ang bunga ng intimacy mo with God, kapayapaan at lakas sa gitna ng problema, karunungan at gabay ng Diyos, proteksyon at pagpapala, mas matibay na pananampalataya at pagbabago ng buhay at character. Kapatid ko, kapag ang mundo ay humihingi ng perfection, ang Diyos ay tumatawag sa katapatan ng puso. Lumapit ka sa Kanya bilang hindi malakas, kundi bilang tunay na ikaw, wasak, pagod, nangihina, pumapalpak, bumabagsak. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi nakabatay kung ano ka, kundi kung sino siya. Wow! At sa kanyang mga bisig, ang wasak ay hindi tinatanggihan, kundi binubuo at wini-welcome. Kapatid ko, ang payak na intimacy with God ay hindi lang pagkilala tungkol sa Diyos, kundi tunay na naglalakad kasama ang Diyos araw-araw. And I would like to end this message sa salita rin mismo ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Awit chapter 46 verse 1,
Ang Diyos ang aking kanlungan at kalakasan, laging handang tumulong sa panahon ng kaguluhan. Kapatid ko, tapos na po ang mensahe. Let us meditate yung narinig po natin this evening. No? That yung closeness mo sa Panginoon will break fear at magdadala ng pagpapala at magdadala ng mga himala. Kapatid, let's continue to cling on to God. Lumapit tayo sa Kanya. At ngayon, kung tingin mo yung intimacy mo sa Lord ay hindi mo ramdam yung closeness mo sa Lord, then let's ask the Lord. Let's ask the Lord na refire niya yung intimacy mo, increase niya yung intimacy mo right now. Kayang gawin ng ating Panginoon yan. Kaya niyang ibigay yan sa'yo. Kaya niyang iparamdam yan sa'yo at tutulungan tayo ng ating Panginoon. Sige po, samahan niyo ako sa panalangin. Father God, we thank you for this evening. Salamat Panginoon na marinig namin ang salita mo, Lord. Lord, right now, hindi ko po alam sa mga nakikinig right now online, Lord, if their intimacy is gradually fading, Panginoon, na parang wala nang nararamdaman, parang na-used na lang, Panginoon ko, at nawala na yung closeness at apoy ng pakipagrelasyon sa inyo. Lord, help us, Panginoon, sa mga season na ito, Lord God. Lord, hindi namin kaya ng mag-isa. We want your comfort. We want your direction. We want your hug, Panginoon. And we want you to involve, Panginoon, sa every details na aming buhay. And we want you, God, tulungan mo kami, Lord God, sa pakipagrelasyon namin sa inyo, Panginoon ko. Kasi kung kami lang, Lord, aayaw talaga kami, Panginoon ko. Marami kaming pwedeng i-reason out sa inyo, Lord, para hindi mag-increase ang aming intimacy sa inyo. But Lord, right now, nagpapatulong po kami, humihingi po kami, Lord God, ng iyong gabay at yung presensya mo, Panginoon, na kahit, Lord, wala kaming hingin sa inyo, lalapit pa rin kami, Lord, sa iyong presensya. Lord, we thank you, Panginoon, for allowing us to hear, Lord God, na makakastan lang kami, Lord God, kung kasama ka namin, kung sasamahan mo kami, Lord, kagaya ng sinabi ni Moses, Panginoon ko, na kung hindi mo sila sasamahan, hindi mo sila papaalisin. Lord, ganun din kami, Panginoon, sa buhay namin right now, Lord God. Kung meron ka pong sinasabing instruction sa amin, Panginoon ko, Lord, we need your presence, Lord. Hindi kami hakbang, hindi kami aandar, Lord God, na hindi mo kami sasamahan. Sapat na, Lord, ang presensya mo, Panginoon ko. Dahil sa presensya mo, kami ay may paggabay. Dahil sa presensya mo, Lord God, ang aming mga paghakbang, Panginoon ko, ay may direksyon. Lord, we thank you for hearing your word tonight, Lord God, and for inspiring us, Lord God, na magpatuloy kami, Lord, na lumago sa inyo, and our closeness and intimacy with you, Lord God, must be renewed every day, Lord God, na magpapalago kami at magiging close kami, Lord God, every day sa inyo, Panginoon. At Lord, kung naranasan man namin, Lord, yung closeness, or naranasan man namin, Lord, yung feeling namin ang layo namin sa inyo, or naranasan namin, Lord, yung fire is nawala na, Panginoon, then Lord, magpapa-apoy lang ulit kami, Panginoon, sa inyo, Lord God. Ibalik mo lang po kami ng paulit-ulit, Lord God, kung paano mo kami unang kinatagpo, Panginoon ko. Lord, we thank you for this message, Lord God. For sa intimacy mo, Panginoon ko, Lord, lalakad kami sa katotohanan, lalakad kami, Lord God, na may kapayapaan at pagmamahal sa kapwa namin, Panginoon.
We thank you, Father God. We thank you, Lord Jesus Christ. And we thank you, Holy Spirit. Be with us, Panginoon ko, and bless our rest tonight, Panginoon ko. And ikaw po, Panginoon ko, ang patuloy na hanapin namin, Lord God. Mahingin man kami o wala, Lord. We want you still, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan. Thank you so much mga kapatid ko sa pagsama nyo. And see you next Thursday po sa ating next na message po na marinig nyo. And good evening everyone and God bless you.